Mga sanggay, I hope na marami po ang makapanood nito kasi nga po may nakababahalang nangyayari ngayon, no? Na dapat maging mapagbantay ang mga Kristiyano. Especially ngayon, marami pong mga preachers sa US ang nangangaral na tungkol po dito sa mga nasabing mga UFO files na nilalabas po ng Amerika. At mayroon na nga pong third batch. So ngayon, mga sangkay, para mas maliwanagan kayo, pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? I hope na ayos lamang po tayo dyan. At dito nga po sa Sangkay Revelation, ang tanging pinag-uusapan lamang po natin dito mga bagay na related po sa Biblia, mga bagay na related po sa Bible prophecy, makakapagpalago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, eto mga sangkay, gusto kong i-address ito kasi nga po, dito sa Pilipinas, hindi po ito na pag-uusapan, no? Ang patungkol po sa alien, patungkol po sa mga UFO files. Pero ngayon mga sangkay, yung mga preachers sa US, no, at mga Bible teachers, itinuturo na po nila mga sangkay ang patungkol po sa mga kung ano ang nakikita natin na hindi maintindihan sa kalawakan, ano ito mga nasabing mga alien, sila ba talaga ay totoong nag-i-exist or something na ano sila mga sangkay related po sa nakasulat sa Bible. So ngayon may third batch na po ng nasabing UFO files at medyo nakakabahala na po ito mga sangkay kung wala kang malalim na pananampalataya at relationship sa ating Panginoon, malamang sa malamang maliligaw ka. So ano ang meron sa third batch mga sangkay na nilabas ng US na mga UFO files? Malalaman niyo po ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At yung mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, gaya ng sinabi ko, mahalagang ma-address po ito. Kasi we are living in the last days. Ang dami pong mga panduloko ni Satanas. Lahat po ginagawa ni Satan, Lucifer, kasama po ng kanyang kampon para po sirain ang pananampalataya ng tao. Para po kasi sa inyong kaalaman, guys, mayroon pong gagawin ngayon, no? Ayon po kasi sa mga lumalabas na information, itong mga paglabas sa mga UFO files ay bahagi po ng plano ni Satan na lokohin ang lahat ng tao. Palalabasin nila na totoo ang alien at magkakaroon daw po ng arrival. Ayon po ito sa marami mga preacher na yun po yung kanilang teorya mga sangkay. At itong mga sinasabing mga alien, which is pinaniniwalaan nila na mga bahagi po ng Nephilims or mula po sa puwersa ng kadiliman, mula po sa puwersa ni Lucifer na nagpapanggap na alien, ay hindi po talaga sila alien. No? Sila po ay mga bahagi ni Satan, Lucifer, mga fallen angels, or maraming nagsasabi din, mga Nephilims na magkukunwari para po lokohin ang maraming tao at palalabasin daw po nila na tayo ay nilikha nila at nilikha rin po nila si Jesus at sila rin po ang naglikha sa mga relihiyon sa ating mundo para patuloy na maging magulo ang ating planeta. Yun po yung kanilang plano, mga sangkay. At napakalalim po niyan kung pag-uusapan po natin dito, baka abutin po tayo hanggang sa susunod na linggo pa. No? So ngayon, eto mga sangkay, tingnan po muna natin kasi inilabas na po ng US ang third batch ng declassified UFO files. The Pentagon today released the third batch of declassified files related to unidentified anomalous phenomena, more commonly known as UFOs. The 72 newly released files Ayan. Itong bagong release na files, kung titingnan po natin, ano na siya, magsangkay? Upgraded na. Makikita nyo po mga sangkay yung kulay na po talaga. From the 1940s to this year and include materials from the FBI, CIA, Department of Defense, and NASA. They include multiple videos taken by eyewitnesses like this one you're looking at showing what appears to be glowing red orb-like objects in the sky. Grabe. Defense Secretary Pete Hegseth said in part, quote, "These files hidden behind classifications have long fueled justified speculation, and it's time the American people see it for themselves."
He went on to say the release was part of the Trump administration's commitment to unprecedented transparency. For transparency daw po, no? Pero marami po ang nainiwala, mga sangkay. Even si J.D. Vance, sinasabi po niya, mga sangkay, na ito daw po ay si Satan. Ito po ay hindi po talaga totoong alien. Nagpapanggap sila na alien, mga sangkay, para i-deceive ang maraming mga tao. Okay? Kaya ko nga po tinuturo ito ngayon, mga sangkay, dito sa Sangkay Revelation, for us to understand what it is about that, mga sangkay. 'Di ba? Para maintindihan natin, just in case na kung ano man ang mangyayari sa ating mundo, magkaroon man ng arrival yung mga sinasabing mga alien. Kasi, ayan Amerika na po ang gumagawa. Dito nga sa atin, ang pinag-uusapan, politika, sa kanila, mga sangkay, about sa mga UFO, alien, at marami pa pong ibang mga misteryosong mga bagay na matagal na daw pong nakatago. Ngayon, alam niyo anong sinasabi ng Bible, mga sangkay, about dyan? About sa mga bagay na mangyayari in the last days. The Bible says in 2 Thessalonians chapter 2, "Now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of the Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet Him." Pakinggan niyo po ito. Don't be so easily, ito yung babala, don't be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them. Even if they claim to have had a spiritual vision, a revelation, or a letter supposedly from us. So yun po yung babala noon, mga sangkay, ng early church, na maging mapanuri, maging mapagbantay, mag-ingat at huwag maniniwala. Because we all know, guys, that Satan, itong si Satanas ay deceiver po ito, no? At ngayon ginagamit po nila ang lahat, mga sangkay, ng kapamaraanan para po lokohin ang lahat ng tao. So ang plano nila, mga sangkay, lokohin ang maraming mga Kristiyano na paniwalain na itong mga alien daw po ang naglikha sa atin at sila din daw po ang nag-create kay Jesus. Tapos yung religion na ito, sila daw din po ang naglagay nito sa mundo para magkagulo-gulo yung mga tao. Grabe, di ba? Tapos, isa pa sa plano nila, mga sangkay, if you know Project Bluebeam, yan po ay isa sa mga high-tech na bagay, mga sangkay, na gagamitin daw po para palabasin na itong mga alien ay totoo at gagawa sila ng event na parang rapture. Pero alien na po yung magiging doon, mga sangkay, magiging bida. So, napakahalaga, mga sangkay, na maintindihan po natin ito. At marami rin po mga Bible teachers and scholars and pastors na iniwala sila na ang mga Nephilims ay nag-i-exist sa panahon po natin ngayon. At maybe, no, itong mga alien ay nagdi-disguise, itong mga Nephilims ay nagdi-disguise as alien. Kaya nga po, mga sangkay, mag-ingat po tayo para hindi po tayo maligaw. At eto, mga sangkay, basahin po natin ang Bible. Like for example na lang, mga sangkay, no? Let's say, totoong may mga nilalang mula sa iba't ibang kalawakan, lumilipad, at kung sino pa man yan. Ito ang panghawakan po natin na hindi po mababasag. Okay? Sa Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 16. Pakinggan nyo po ito. Basahin natin lahat. Christ is the visible image of the invisible God. Malinaw. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Nilikha na po siya. O nandyan na po, mga sangkay, hindi pala nilikha. Nag-i-exist na po ang ating Panginoon, which is ang ating Panginoong Diyos, si Jesus. Bago pa ang lahat ng bagay, malikha. Kasi siya nga po ang naglikha ng lahat ng bagay. Pakinggan niyo pa ito. For through Him, God created everything in the heavenly realms, kalawakan, and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Gets you? Kahit yung mga hindi po natin makita mga na mundo, mga sangkay sa kalawakan, kahit ano pa yan,
Sabi ng Bible, everything was created through Him and for Him. So kahit ano pang mga nilalang yan, Nephilim, fallen angels, whatsoever mga sangkay, tandaan po natin, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, luluhod sa isang pangalan. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.